Mga kwentong pambata. Ang pagbubuntis ni Miss Tiny, The Seductive Daughter. Sa bawat paglalakbay ng isang babae tungo sa pagiging ina, maraming pagbabago ang nagaganap. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang pangangailangan sa nutrisyon. Ngayon, ating saksihan ang kwento ni Mrs. Tiny Salcedo, isang 28 taong gulang na ina at kasalukuyang nasa kanyang ika-12 linggo ng pagbubuntis. Magandang araw po, Mrs. Salcedo. Tuloy po kayo. Kamusta po ang pakiramdam ninyo ngayon, ma'am? Sa totoo lang, nurse, palagi akong pagod. Sige po, maupo muna kayo doon. Madalas po ako sinusuka, lalo na pag umaga. Minsan, wala din akong ganang kumain. Normal na po yan sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Pero kailangan pa rin po natin bantayan ang inyong kalusugan. Sige po, timbang po tayo dito muna. Daan-daan lang po. Ang kilo niyo po ngayon, ma'am, ay 65 kilo. Pero di ba sabi niyo po, nung hindi pa kayo nabuntis, 60 kilo pa lamang po kayo. Tama! Madali akong nadadagdagan ng timbang, kahit wala naman akong ginagawa. Pero kailangan pa rin po natin ma-assure ang mga kailangan niyong gawin para sa result ng timbang ninyo. Maupo muna kayo habang hinihintay pa po natin si Doc, Miss Tiny, The Seductive Daughter. Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Andito na pala si Doc eh. Magandang umaga po. Tingnan po natin ang inyong kalagayan, Mrs. Salcedo. Ang taas niyo po ay 4'11". Bago kayo mabuntis, ang BMI niyo ay nasa 26.71. Ibig sabihin nun ay overweight na po kayo. Ngayon po ay nasa 28.94 na po kayo, which is papalapit na po siya sa obese. Sa unang trimester po, dapat 0.5 hanggang 2 kilo lang po, pero 5 kilo po agad ang na-weight niyo po. Delikado pa ba yun, Doc? Posible pong tumaas ang risk ng gestational diabetes niyo po at high blood pressure. Pero huwag po kayo mag-alala, makokontrol naman po ito sa tamang pagkain at gabay po. Oo nga po, hindi niyo na po kailangan mag-diet, basta't masustansya at balanse lang po ang pagkain niyo, sapat na po yun. Doc, nurse, paano po namin siya matutulungan ang anak kong si Tiny, my seductive daughter? Mahalaga po ang suporta ninyo. Tulungan niyo po siyang kumain ng tama, mas maraming gulay, prutas, at isda. At iwasan niyo rin po siyang pakainin ng matatamis at mamantikang pagkain. Simula ngayon ay ako nang magluluto ng kakainin niya araw-araw ang anak kong si Tiny, my seductive daughter. Maraming salamat, Doc. Para mas makasiguro po tayo na si Mrs. Salcedo po ay nakakakuha ng sapat na nutrisyon habang siya ay nagbubuntis, kinikailangan po natin siyang i-refer sa isang nutritionist. Para po sa pagkain na mga kailangan niya at mga pagkain po na kailangan niya namang iwasan. Kailangan po ito ni Mrs. Tiny, your seductive daughter. Magandang buhay! Ako si Dr. Abdul, ang nutritionista ng institusyong ito.
Unang-una, inyo pong nabanggit na madalas po kayong magsuka. Pangalawa, ang inyong pagkahilo. At ang pangatlo ay ang inyong pag-take po ng vitamina. Upang maibsan ang mga ito, may mga payo po akong ipapahayag. Kaya makinig po tayo dito, ma'am, dahil po kinakailangan po ng pagtutulungan upang mas mapainam at mapagaan po ang pagbubuntis ninyo po. Unang-una, yung madalas nyo po na pagsusuka. Mas mainam po na gawin po natin na paikli-ikli po yung pagkain. Kumbaga, imbes na 3 sa isang araw na kung saan mas marami, pwede po natin siyang gawing 5 sa isang araw, kundi paunti-unti po yung ating pagkain. Pangalawa naman po ay yung pagkahilo ninyo po. So, normal po yun sa mga nagbubuntis, lalo na po sa pagkagising sa umaga. Kaya mas mainam po na mag-ipit po tayo ng luya or biskwit po sa ating higaan upang maibsan po yung pagkahilo ninyo kada umaga. At ang panghuli naman po ay yung pag-take po natin ng supplements or yung mga vitamin po natin. Ang pinaka-importante po doon ay ang folic acid at yung iron nyo po. Dahil ang folic acid po is pinapatibay niya po or mas pinadedevelop niya po yung bata sa loob. So, para po maiwasan po natin yung birth defect or yung problema po sa bata pagkalabas. At yung iron naman po is nakakatulong po ito kay nanay para po hindi po siya makadevelop po ng anemia sa pagbubuntis niya po. So, narito po ang inyong meal plan po na pwede nyo pong sundan upang mas mapainam pa po ang inyong pagbubuntis. Miss Tiny, the seductive daughter. Thank you for that wonderful comment, Mr. Abdul. I thought kasi pagbuntis at mabilis tumaba, kailangan kong higpitan ang aking pagkain. Pero, ngayon ko lang naintindihan na hindi ko kailangan magpagutom para hindi tumaba. Kailangan ko lang pumili ng tamang pagkain na masustansya na para po sa aking kalusugan at para din sa kalusugan ng aking dinadalang anak. BFF? BFF! Nasaan ang si Mrs. Salcedo? Nasaan ang best friend ko? My seductive best friend! Rizal, ano ba? Ang OA nito. Nandito ako. Ito ka daw. Hi, Beshi. Sino to? Sino to? Ito na bang ipagpapalit mo sa akin bilang best friend mo? Ha? Tiny? My seductive best friend? Kaninong mama to? Mama mo blue. Mama mo pink. Mama mo kumakain ng kalapati. Mama mo, kalapating mababang lipa. I'm here for my prenatal check-up. And Maricel, please stop being OA. Okay? Calm down. Sorry, Bes. Anyways, dinanhan kita ng prutas para dagdag sustansya sa kakainin mo. Salamat, Maricel. Alam mo bang hirap kumain ngayon? Pero dahil sa payo ng aking nutritionista, parang nagkaroon ako ng daan. Tama iyan, Mrs. Salcedo. Isa pa, hindi lang dapat pagkain ang dapat mong isipin. Importante rin ang banayad na exercise. Subukan niyo pong maglakad tuwing umaga. Hindi po ito mabigat na gawain, pero nakakatulong po ito sa sirkulasyon ng iyong dugo. At makakaiwas din po kayo sa pagbigat ng inyong timbang. Oo nga, gusto mo samahan kita maglakad para may kasama ka at masisaya. Sige, magandang ideya yan. Para may kasama ako at may makausap. At huwag niyo pong kalilimutan, Mrs. Salcedo, ng exercise hindi lang po para sa inyong katawan. Nakakatulong rin po ito para mabawasan ang inyong stress at kaba. Lagi niyo pong tatandaan na mas kalmado po kayo ay mas maayos pong paglaki ni baby. Tama yan, best friend Tiny. My seductive best friend.
Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon para sa prenatal class at monitoring. Mrs. Salcedo, the seductive among them all, ikaw muna ang susunod sa ating talaan. I-check natin ang iyong blood pressure, timbang at blood sugar. Tama iyan. Kapag regular ang pagbisita ninyo sa clinic para magpa-check up, mabilis natin natutukoy ang mga senyales ng komplikasyon ng inyong kalusugan, mas mabilis natin natutulungan ang ina at napoprotektahan ang sanggol. Huwag kalimutan, kung may nararamdaman gaya ng matinding pananakit ng ulo, biglaang pamamaga ng paa o di kaya'y sobrang sakit ng tiyan, agad itong ipaalam sa amin. Huwag hintaying lumala bago humingi ng tulong. Naiintindihan ho ba? Anak, Tiny, may seductive daughter. Tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Ako ang magiging kasama mo sa bawat hakbang. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang pakiramdam ko ngayon ay buo dahil may pamilya, kaibigan, at komunidad na handang sumuporta para sa akin. Sa pagtatapos ng pag-uusap, naging malinaw kay Mrs. Salcedo na ang pagbubuntis ay hindi lamang isang hamon, kundi isang biyayang dapat pahalagahan. Natutunan niya na ang tamang at maayos na pangangalaga sa sarili ay susi upang mapanatili ang kalusugan niya at ng sanggol upang maging mabuti. Higit pa rito, naranasan niya ang halaga ng suporta mula sa pamilya, mga kaibigan, at mga profesional sa kalusugan. Sa tulong ng lahat ng ito, nagkaroon siya ng isang matibay na tiwala at mas maliwanag na pananaw sa kanyang sarili at sa kanyang paglalakbay bilang isang ina. "4 weeks. Oh my God, you're pregnant. No, really, you are pregnant. And you're already 4 weeks. Seriously. Pregnancy is actually measured from the first day of your last period. So even though you conceived only 2 weeks ago, you're technically 4 weeks along. Your baby is about the size of a poppy seed. And thanks to the flood of pregnancy hormones, you may not be feeling quite like yourself. You may be nauseous, bloated, have sore boobs, feel exhausted, and moody. Your first step should be calling your doctor, who will confirm your pregnancy with a blood test. You need to check that any prescription medications you're taking are safe during pregnancy. Don't panic if you experience some mild spotting. It's probably just implantation bleeding, which is when the embryo embeds itself into the lining of your uterus. If you're not already taking a prenatal vitamin, you should start now. And you need to start taking certain precautions. You should cut out alcohol. There's no proven safe amount. The same goes for recreational drugs, including marijuana. If possible, avoid changing cat litter. Cat poop contains a parasite that can cause toxoplasmosis, which can have devastating effects on your baby. If you can't delegate this task, wear gloves and wash your hands with soap and water immediately afterwards. Also, you'll want to get the flu vaccine. It's safe and recommended for pregnant women. Welcome to week 5. Your baby is now the size of an apple seed. While it may be tiny, your baby's brain, spinal cord, and heart are already growing rapidly. Major organs like the stomach, liver, and kidneys, as well as the digestive, circulatory, and nervous system, are developing too. Changes are happening to you as well. You may be peeing more than usual. This is thanks to the pregnancy hormone human chorionic gonadotropin, or HCG. But it's important to stay hydrated during pregnancy, so keep that water bottle close. As your pregnancy progresses, your body will also double its blood volume, which has to be processed by your kidneys. Your kidneys expand to keep up and push against your bladder.
You may start to have strong food cravings or aversions. You may also find you suddenly have a supersonic sense of smell. And we have some bad news. For some women, morning sickness doesn't just happen in the morning. Some women find that eating small, frequent meals, which can help prevent indigestion, nausea, and fatigue, can help. Be sure to eat lots of protein and foods with vitamin C, like oranges, tomatoes, kiwi, and bell peppers. Welcome to week 6. Your baby has doubled in size from last week. It's now the size of a sweet pea. It's taking on a slight C shape, and its arms and legs are starting to sprout. Its digestive, circulatory, and nervous systems are also busy developing. Your pants might be feeling a little tight, but it's not a baby bump yet. That's just progesterone causing bloating and gas. If you have any pain or discomfort when peeing, you need to rule out a urinary tract infection, which can be more common during pregnancy. You might also feel a little backed up. The best way to avoid constipation is to eat lots of fiber and drink plenty of water. The bad news is you can't drink alcohol. Booze in the mother's blood is passed to the baby, and regular consumption can affect the baby's development, causing lifelong physical, behavioral, and intellectual disabilities. It can even lead to miscarriage or stillbirth. But here's some good news. You don't have to give up caffeine. It's safe to consume up to 300 milligrams a day. That's 2 small coffees or 3 teas. But don't forget that caffeine can also be found in pop, chocolate, and energy drinks. High caffeine intake has been linked to low birth weight, which can lead to health problems for newborns. This is also the time, between 6 and 11 weeks pregnant, when your doctor or midwife will likely schedule a dating ultrasound to get a better idea of your actual due date and check how many buns you have in that oven. Welcome to week 7. Your baby is half an inch long now and is as big as a Cheerio. Your tiny Cheerio is developing more of a mouth and tongue, plus arm and leg joints, and is starting to develop more defined fingers and toes. Her genitals will begin to form too. As for you, if you belong to the 50 to 80% of women who suffer from nausea during the first trimester, here are some things that may help. Frequent snacking. Keep dry cereal or crackers on your bedside table and eat them immediately upon waking, even before you stand. This will allow you to start moving slowly and avoid dizziness, which can lead to more nausea. Ginger has been shown to help reduce nausea, so you can try ginger tea, capsules, and lozenges, or grate fresh ginger into your food. Sadly, ginger ale doesn't contain real ginger and is loaded with artificial flavors and sugar. Avoid smells that trigger nausea. Thanks to a surge in estrogen, your sense of smell has turned you into a bloodhound. You also might want to switch to fragrance-free products. One all-natural trick is to take vitamin B6, an ingredient in prescription anti-nausea medications, and vitamin B12. You can also boost your vitamin B6 levels with certain foods like chicken, avocado, and bananas. C-bands and biobands, soft cuffs that press on the pressure point below your wrist, can also help with nausea. And, speaking of pressure, prenatal massages can have the same effect if your practitioner is well-versed in pregnancy massage. You deserve it. Ang unang 3 buwan ng pagbubuntis or first trimester ay isa sa pinakamahalagang yugto para sa ina at sa sanggol dahil dito nagsisimula ang malalaking pagbabago sa katawan. Kadalasan, nakakaranas ang buntis ng pagduduwal, pagsusuka at madaling pagkapagod dahil sa pagbabago ng hormones, gaya na lamang na naranasan ni Mrs. Salcedo sa ating kwento. Normal itong maramdaman, ngunit kailangan pa rin nating bantayan ang kalusugan ng ina. Sa panahong ito, hindi kailangan kumain ng sobra, kundi piliin ang tama at masustansya. Mas maraming gulay, prutas, isda at whole grains at iwasan ng matatamis at mamantikang pagkain. Mahalaga ring uminom ng parenteral vitamins gaya na lamang ng iron folic upang makaiwas sa birth defects at iron naman upang makaiwas sa anemia.
Sa unang trimester, karaniwang kalahati hanggang 2 kilo lamang ang dapat madagdag upang maiwasan ang komplikasyon tulad na lamang ng gestational diabetes at high blood pressure. Kaya naman napakahalaga ng regular parenteral check-up, tamang pagkain, sapat na pahinga at suporta mula sa pamilya at komunidad upang masiguro ang ligtas na pagbubuntis at masiguro ang mabuting kalusugan ng sanggol mula pa lamang sa simula. Hi, Tess! The seductive daughter. Pangatlo ay ang inyong pag-take po ng vitamins. Tapos, ano gawin ko dito? Salsado? Magkat. Magandang buhay! Ako nga pala. Magandang Magandang buhay! Seductive daughter. Ay. My seductive daughter. Tama yun, BFF style. Ay! Bye guys!